Giit ng DOJ, walang hokus-pokus sa pagpapalaya kay Claudio Tihanki Jr. Mismo si Justice Secretary Raul Gonzales ang nagpaliwanag. Nabuno na raw ni Tihanki ang 21 taon sa 40 taong jail term niya, kaya kwalipikado na ito para sa presidential pardon. July 24, 1991, nakulong si Tihanki sa Makati City Jail. Nailipat siya sa Bilibid noong January 16, 1993. Kaya sa kabuuan, 17 taon, 2 buwan at 3 araw daw nakulong si Tihanki. Sa computation, idinagdag din ang Good Conduct Time Allowance na kay Tihanki daw ay umabot sa 4 na taon at 22 araw. Under the law, the first 2 years of good behavior inside, you get 5 days for every month. And then it progresses up to 15 days for every month that you are serving your sentence. He had good conduct time allowance granted as of this October 7, 2008 of 4 years and 22 days. Oh, but more than 20 years. Yes, Your Honor. It's 21 years something, Your Honor. Kasama sa ibinigay na executive clemency ng Pangulo, kinumute na din ang natitirang mahigit 19 na taon pa sa jail term ni Tihanki. Kaya ayon sa DOJ, lumalabas daw na nakumpleto na ni Tihanki ang kabuuan niyang sentensyang 40 taong pagkakabilanggo. Nausisa din sa hearing ang timing ng pagpapalaya kay Tihanki. Media said he was released in the middle of the night. I know it was not, no? You know, some people have a tendency of making it a little bit dramatic. So, Actually, Your Honor, the Bureau of Corrections had to do overtime here because they were not able to release him on time when the commutation was issued. Sabi pa ng Bureau of Corrections, 2006 pa nga daw nag-qualify na para sa pardon si Tihanki. Kaya't noon din nasimulan na ang pagre-review ng Board of Pardons and Parole sa kaso ni Tihanki. September 28 itong taon, natanggap ng Bureau of Corrections ang pirmadong executive clemency ng Pangulong Arroyo. Giit ng Bureau of Corrections, time served at good conduct ang pangunahing konsiderasyon para sa pardon at hindi ang umano'y impluensya ng isang convict. Anybody who qualifies, regardless of his personality, we should release him. Otherwise, they should ask for amendment of the laws. Kung nakalusot sa Committee on Finance ang paliwanag ng Department of Justice na walang irregular sa paggawad ng executive clemency kay Claudio Tihanki Jr., may ilang senador pa rin na hindi ito pinalampas. Di ito pardon na pwedeng conditional o pwedeng bawiin. Binabaan lang yung penalty at nung umabot na siya dun sa puntong na-serve niya yung penalty, pinalaya siya. And let the President explain, I did this, I commuted, I pardoned because of this and that. Eh kaya nga, sino pa? Are we going to be a country of criminals on the loose? Si Senator Panfilo Lacson naman, nanawagan sa DOJ na isa publiko ang kumpletong listahan ng mga convicts sa karumal-dumal na krimen na binigyan ng pardon at iyong mga pinoproseso pa. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.